kalidad na edukasyon at pagbaba ng income tax. Ilan lang po yan sa mga sinusulong ng ating espesyal na panauhin ngayong umaga, mga kapatid. Para himayin ang kanyang mga advokasya at iba pang issue, makasama natin live si Pasig Congressman at Senatoriable Roman Romulo. Magandang umaga sa inyo, Congressman. Welcome back to the program, sir. Yes, magandang umaga, Lord. Magandang umaga, Martin. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa inyong programa. Nagpapatuloy nyo ang legasiya, ang pangalang Romulo sa Senado. Well, tungkol naman doon, hindi naman, ang tao naman ngayon matalino na eh. Hindi naman sila, hindi nila ibabase yung parang legacy mo, titingnan nila kung anong ginawa mo. Sa parte natin, meron na tayong mga nagawa sa edukasyon, pero tingin natin na marami pa na kailangan ayusin. Example, di ba sa parte natin, napag-usapan na natin ilang beses yung Scholar ng Bayan. Yan, siya yun. Tapos Yan. yung, may mas bago po doon, yung UniFast Act. UniFast. O yun yung mas malawak. Pero UniFast stands for? Unified Financial Assistance to Students in Tertiary or College Education. Ang ganda. Pero ang totoo naman yan, yan pang college lahat. Pero meron din tayong gustong baguhin kahit sa basic education natin. Kasi sa totoo lang, pag tingnan mo, pag kung may anak kayo o mga pamangkin o mga anak ng kaibigan niyo, tanongin niyo sila, lalo na pag Sunday ng gabi. Kung gusto pa nilang pumasok ng Lunes, kung excited na sila. Ang totoo, karamihan ng kabataan natin ayaw na. Parang meron na silang aversion sa pagpunta sa paaralan. Pag Lunes, di ba? Pag kasi Sunday. si Vice Ganda pinapanood nila sa gabi. Pwede rin, hindi ko alam. Pero ang nangyayari kasi sa dami ng subjects na tinuturo, sa dami ng homework, ang nangyayari, may aversion eh. Yeah, I think at kailangan na natin baguhin na rin pag-aralan itong curriculum natin, lalo na yung grades 1 to 4. Kasi I think at that point in time, ang pinaka-importante ay mapasok natin sa ating kabataan yung love for learning, love for education. Pero kung doon pa lang, medyo ayaw na nila pumasok dahil puro subjects, puro homework. Pati computer nga, kaya pag nagko-computer sila, although that is a good medium for learning, ginagamit nga for games na lang kasi siguro outlet na yun eh. Kasi sa dami ng haba ng klase, haba ng homework, sa ibang bansa, minabasa ako, I think sa Japan yun, di ba yung grades 1 to 4 nila, allegedly, wala ngang examination doon eh. Ang talagang stress nila doon is yung values, disiplina, respect for oneself, respect for others. So pagdating mo sa higher levels, kahit paano yung disiplina mo, yung values mo, mas formed na. At siguro at that point, yung love for education, nandoon sa kabataan nila. I think we should try that also dito sa ating bansa. Kailangan talaga baguhin natin. Pag pinalad ba kayo sa Senado, ito rin ba yung mga issues na gusto ninyong hawakan? Kumbaga, anong mga komite abang nais ninyong upuan kung kayo'y pala rin sa Senado? Well, of course, edukasyon importante, pero katulad ng binabanggit ko, ang ultimate aim naman natin, objective natin, ay yung daan matuwid, maganda yon. Pero alam natin, hindi pa sapat yon. Kailangan talaga natin ng mga ibang programa para umangat talaga ang Pilipinas at ang bawat Pilipino. Paano natin gagawin yun? Create a strong middle class. Education is one way, pero the quickest way siguro is really yung pagbaba ng buwis sa lower and middle income earners para magkaroon sila ng spending power, makatulong sila sa ekonomiya, hindi lang sa sarili nila. That's why yung sinasabi nila, politika yung pagbaba ng buwis. Hindi po. Papogi. Term yan ng mga taga-Cubao. Pero kung titingnan mo, pang-ekonomiya talaga siya. Kasi pag binaba mo ang buwis sa income taxation ng lower and middle income earners, mas mataas ang take-home pay. Pag mas mataas ang take-home pay, may purchasing power sila. Yung angat naman po na yon, sapat lang yan para sa gastusin nila dito sa ating bansa. Eh di, pag nangyari po yun, bababa nga ang income tax collection, pero ano aangat? Yung consumption tax, yung EVAT. Second, pag nangyari yun, ibig sabihin, aangat ang demand. Pag umangat ang demand, kailangan may supply. So, aangat rin ang supply. Ibig sabihin, may pagkakataon na yung mga walang trabaho ngayon, kailangan kunin ng mga may mga businesses kasi pandagdag ng supply. So may multiplier effect siya na tingin ko pagka binaba natin, mas marami, mas inclusive, mas marami ang kasama sa pag-angat. Sabi nila, Congressman, never in history na pag-usapan yung pagbaba ng tax na ganito ka high level. Talagang halos lahat yung gusto mong pag-usapan, yung pagbaba ng income tax. How about wages, sweldo?
alam niyo, katulad ngayon, meron silang proposed na Salary increase. stabilization. Sa akin nga, wala namang problema. Pero kung titingnan po ninyo, hindi naman pare-pareho yung angat, di ba? Meron talaga, lalo na pag mas mataas ang posisyon, mas mataas ang angat sa kanya. Pero hindi ba ang gusto ng tulungan dito ay yung mga regular earners talaga natin, yung lower and middle income earners. Eh, kahit umangat yun, pero we welcome that, ano? Pero still, it will still be subject to the same tax rate. So, kakainin Wala na rin. ng malaking portion nun. Meron naman kahit pa, hindi naman natin sabihin wala, pero mas maganda ang epekto kung babaan natin ang income. Ang hindi ma-imagine ko, di ba, yung grade 1, yung salary, yung grade 1 ang salary ng gobyerno, yung utility, 9,000 pesos. 1,000 pesos. Buwan na sa At pag kinano mo, parang sa isang araw, parang 24 pesos lang dinagdag mo sa stretch over 4 years. Yan. Congressman Romulo, kayo po ay tumatakbo sa ilalim. Kayo po ay basically independent candidate kayo. Yes. Pero tumatakbo kayo sa ilalim ng partido Galing at Puso. Yes. Paano bang sistema dyan? At ano-ano na ba ang mga napuntahan ninyong mga lugar sa inyong kampanya? Well, yung Partido Galing at Puso, yun yung effectively coalition o grupo na sumusuporta kay Senator Grace po at kay Senator Cheese Escudero. So far naman po, ang sistema doon ay sa ngayon may mga nagpupulong-pulong, nagpaplano kung ano yung mga tingin namin, contribution namin kung saan tingin namin kailangan raw pumunta para makatulong sa buong ticket. So far, nandoon. Pero of course, umiikot rin naman po sila yung as senator. So, nag-iimbita sila dun sa mga may panahon na sumama sa kanila para makatulong rin dun sa mga discussions na ginagawa nila. Pero so far, nandoon pa lang talaga sa mga preliminary. Anong pakiramdam, Congressman, na kayo ay talagang original, Liberal Party? Naku, yung mga tanong mo naman. Hindi sa akin kasi meron maraming mga mukha doon na ngayon ko na nakita na hindi naman kilala, hindi naman sikat, wala namang... Yeah, so anong pakiramdam nyo na, ba't ganon? Ba't ang daming mga pwede naman sa Liberal Party na naging senatorial candidate, pero parang dinedma? Well, sa akin kasi, Martin Lord, at this point, parang wala na nag-move forward na, water under the bridge na yun. End of the day, pinili ko talaga na suportahan si Senator Grace po. Simply because nung narinig ko yung kanyang 20-point agenda, more or less tugma dun sa mga batas na napasa ko o yung mga bill na sinusulong ko pa hanggang ngayon. At tingin ko yung sinasabi nga niya na ang bawat Pilipino, ang bawat parte ng bansa ay gusto niya kasama sa pag-unlad. Ultimately, yun naman ang gusto natin. And I think yun yung objective, yung 20-point agenda, napakita naman na yun yung paraan para makapunta doon. Ano ba ina-expect nyo, alam mo naman ng eleksyon sa Pilipinas, kampanya sa Pilipinas, Congressman Romulo, no? Kahit sabihin mo na maraming nangako, marami ang nagsabi na, kahit anong mangyari, I will stick to the issues, I will retain my dignity, no? At pagdating sa mga meeting di avance, pag-usapan lang namin issues. Pero inevitably, ang ending makikita mo, gumigiling-giling pa rin. Kayo ba? May mga dance number na ba kayong hinanda o song number? So far, kasi nag-meeting nga kami ngayon, di ba? Nag-meeting kami kung paano yung magiging pag-ikot pagdating ng kampanya. And nakita ko naman, so far sa mga discussions, wala namang ganon na pag-uusap. Talagang ang inaano lang nila, tinatanong talaga nila kung ano yung gusto mo sabihin pagdating doon. Para more or less, mag-complement rin kami one another. Kasi pagdating ng kampanya, sabay-sabay yung ikot. So at least alam nila kung saan ka mas siguro babagay sa pag-ikot. May secret weapons eh. Ayun nga, of course, si Shalani. Yun yung secret weapon doon. Akala ko nga tatakbo yung Shalani ng congressman o kung babalik sa Venezuela. Bakit hindi na nagkaroon ng political plan si Shalani? Well, sa ngayon, kasi talaga naman yung priority namin was na magkaroon ng pamilya. Baby. Ito, pumasok ako nag-file ako bilang senatorial candidate. Alam natin na medyo stressful rin dahil ang laki rin ng iikutin mo, no? So, napag-desisyon na niya na natutulungan na lang niya ako para hindi na kami, yung stress kahit paano mas half. Dahil yung ultimate pa rin namin as a couple is magkapamilya. Di bali nang wala pang baby, pero baby face naman. Anong sikreto mo sa napakinis mong mukha? Parang hindi ka tumatanda kung. Ano mo sikreto dyan? Magandang pag-alaga ng aking Yun eh! Napakapalat naman. Yun. Okay.
Okay. Maraming salamat sa pagdalaw sa amin. Napaka-iksi ng oras natin. Pero good luck po sa iyo, Congressman Roman Romulo ng Pasig. Thank Good luck, you, sir. sir. Thank you, Lord. Thank you, sir. Thank you, Martin. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.